A day in my life as a content creator, mom, and online seller. Hi guys! Back again for another mini vlog. So for today's video nga, samahan niyo naman ako maloka sa mga desisyon sa buhay ng mama ko. Anyways, bago ang lahat, tinanghali na nga kami nagising nga ni Baby Quincy. Pero bali nga pagkagising nga namin, bali naglinis nga muna ako ng bahay bago nga umalis. Since pupunta nga kami sa bahay nila mama, dahil umuwi nga siya galing nga Divisoria. At kukuha nga tayo ng kung anik-anik niyang dala, na para bang galing siya sa abroad. Hala. Anyways, bali nakarating na nga kami dito. At nagulat nga ako nagpagawa nga siya dito ng floor. Wala rin talaga akong idea na magpapagawa nga siya. Dahil kung meron, uy, hindi na tayo pupunta dahil tayo mapapagod lang. Yes, of course. Siyempre, nagpapagawa siya kaya kailangan din maglilinis. At dahil na dito ang babaeng to, kaya naman hindi niya magagawang hindi tumulong. Since bahay ko na rin naman to. Anyways, bali nagpalagay nga siya ng red cement. At habang di pa tuyo, bali sa kwarto lang din naman kami tumambay. At nung tuyo na nga, bali nilipat na rin talaga nila yung mga gamit dito like yung sofa. Kaso nga lang nung medyo nagtatagal nga, is nag-aalisan din talaga yung apply nga nilang red cement. At kapag niwalis mo, alikabok na lang din talaga lumalabas. At literal talaga nababaklas yung mga nilagay. So bali dito nga, nag-research nga kami kung tama ba talaga yung pag-apply nga na ginawa nila. Which is mali daw. Since purong red cement lang talaga yung nilagay nila. At wala nga halong cement. Upon research kasi, ina-apply nga yung red cement dun sa mga rough finish nga. Then yung red cement talagyan lang ng tubig. Tsaka nila isasaboy nga dun sa bagong gawang semento. Pero may other way nga dun, which is yung red cement. Tapos yung purong semento is paghahaluin. Para kahit papaano nga is kumapit siya sa floor. At dahil nga medyo finish nga yung floor namin at nilagyan nila ng red cement, ay talagang hindi siya kakapit. Kaya ang tendency nga ganito ang kinalabasan. So bali nung na-research nga namin na kailangan haluan nga siya ng semento. So bali nga ang ginawa namin is bumili kami ng isang sakong semento. Tapos naluan lang namin ng red cement. Nilagyan lang namin ng tubig. Tapos ginawa namin is malabnaw. Ang ginawa nga namin ganito nga naging itsura niya. Pero ganun pa rin talaga, hindi siya gaano kumakapit. Since may nauna na nga na red cement. So, ang sabi ko nga kay mama, kung ay pagpapatuloy pa namin to, hindi rin talaga namin alam kung magiging maganda nga yung resulta. Plus mo pa nga, anong oras kami matatapos dito. At bukod pa nga doon, hindi rin talaga siya matutuyo agad. Tapos, sa hapon na rin ng mga oras nga na to. Kaya naman, nagdesisyon na siya na bumili na lang talaga ng linoleum. Kaya nga, ang nangyari is talaga nadoble nga yung gastos. Dahil nga, hindi naging maganda nga yung unang gawa. Actually, talaga na-recommend ka na noon pa sa kanya na mag-linoleum muna. Na mag-linoleum muna kami dahil pansamantala lang naman. Since ipapatiles din naman namin to after nga ng 1 year ni Papa. At papalipasin nga muna namin yung 1 taon nga ni Papa. Tsaka nga niya ipagpapatuloy nga yung pagpapagawa ng bahay. At talaga namang sermon nga yung inabot niya sa akin. Dahil nga nagdesisyon siya na wala namang talagang plano. Kaya naman talagang literal na nagsayang siya ng pera dito. At nangyari nga ay mama mure. Kaya naman umalis na nga kami ng kapatid ko para nga bumili ng linoleum nga sa bayan. Since marami nga sa bayan pagpipilian nga ng design ng linoleum. At magaganda rin talaga yung design doon. At nung paalis na nga kami, bali may nakita nga kaming malakas na usok dito. At may bombero din talagang dumating. Dahil nga may nasusunog dito na bakanting lote. At nung nakita nga namin dito is may nasusunog ng damuhan. At since summer nga ngayon, kaya naman tuyo yung mga damo. Kaya nga kahit sa konting apoy nga lang magsimula yung sunog, sobrang kakalat din talaga siya dahil nga tuyo lahat yung damo. Bukod nga doon, napakalakas din talaga ng hangin kaya madali siyang kakalat. Pero yung totoo talaga, hindi dapat dito kami dadaan. At dahil nga chismos yung driver namin, dito kami dinala. Yung tipong sinundan talaga niya yung bombero para malaman nga niya kung saan yung sunog. Chismosa yarn. O diba, hindi lang babae ang mga chismosa. May mga lalaki rin. Pagdating nga naming bayan, bali pumili na rin talaga kami ng design. At yung gusto rin talaga namin is yung mga light color lang at maganda sa mata. At ayaw na rin talaga namin na makukulay masyado. At dahil nga hindi na rin ako nakatira doon, kaya kapatid ko ang magdidesisyon kung anong gusto niyang design. At dahil nga same taste din naman kami sa mga ganitong design, kung ano nga yung pinili ko, yun din naman yung pinili niya. Bali yung pinili nga namin is color gray, na ang design nga is vinyl tiles. At dahil yun naman ang uso ngayon, kaya makikiuso tayo. Bali bumili nga lang kami ng 11 yards at nasa 125 pesos nga ang isa. Kung tutuusin, mas mura naman talaga sa online. At since ngayon namin kailangan, kaya nga hindi na rin namin magagawang umorder pa sa online. Since ilang araw din talaga yung bago dumating. At gusto ko na rin talaga matakpan ngayon ginawang red cement. Dahil naging alikabok nga siya sa loob ng bahay. At kita nyo naman, naging iba nga yung suot ko dito. Nahiram na nga lang ako ng pajama sa kapatid ko. At itong damit nga ay natira pa doon sa bahay. Kaya naman nagpalit ako dahil nga yung damit ko is puro pula-pula na. Dahil nakakaya na umalis ng bahay na parang dugyot ang itsura natin. So, bali nga nung nakabili na kami, is binayaran ko na rin agad. Tapos, bumiyahe na nga rin kami pabalik sa bahay. Bali, dito na nga kami dumaan nga sa bagong gawang kalsada. At kita nyo naman, nasa malayo pa kami. Is tanaw na tanaw nga yung usok dito. At medyo makapal na nga din siya. Siguro nga, hindi pa rin naapula nga ng bumbero yung apoy. Kaya naman, makapal pa rin talaga yung usok dito sa lugar nga namin. Anyways, pagdating nga namin, bali, nagwalis nga muna kami dahil nga may natitira at natatanggal pa nga red cement. Pero hindi na rin talaga namin sinimot dahil nga hindi na rin matanggal yung iba. At baka kung anong oras na rin kami matapos dito. Bali, nilipat nga muna namin yung ibang gamit. Para nga makapagsimula na rin kami maglagay nga ng linoleum dito. At ayan nga yung pagmumukhang nadismaya. Nadismaya din talaga siya dahil nga nadoble nga yung gastos niya. Kaya naman sinabihan ko talaga siya na hindi sa lahat ng pagkakataon ay tama siya. At hindi tayo nagtatapon lang ng pera dito. Tapos ang ending sa akin din yung sermon. Dahil ang tagal ko nga daw pumunta sa bahay. Sana inagahan ko daw para alam niya yung gagawin niya. Na parang ako pa talaga yung may kasalanan dito.
Wala naman talaga akong alam nang pumunta nga ako dito nagpapagawa siya. At nalaman ko lang naman nang pagpunta nga namin. Diyos ko, napagod na nga ako dito, nasermonan pa ako. Madali, bigay mo na yung pang Valentine's mo. Open eyes daw. Baka sulat sa binayaran ko. Baka kasi ang binayaran ko, 500. Anyways, tapos na nga kami nito lahat. Nakapaglagay na rin kami ng linoleum dito sa buong sala. At konting linis na lang talaga. Bali nga ito si Baby Quincy. Binigyan niya na nga yung flower at chocolate nga. Na dapat nga na ibibigay niya kay mama nung Valentine's Day. And since nga hindi nakauwi nga nung Valentine's si mama, kaya ngayon lang din na ibigay. At ito na nga lang din yung kalat na lilinisin. So hanggang dito na lang mga mima ko. Dahil nga napagod din ang babaeng to ngayong araw. So see you in my next vlog. Yun lang naman guys for today's video. Thank you for watching. Bye-bye!